Talakayin pa natin ang mga issue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makapanayan po natin si Constitutional Law Assistant Professor Paulo Tamase mula sa UP College of Law. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapanood. Unang tanong po, pwede nga ba ang de facto dismissal ng isang impeachment case sa pamagitan lang ng isang Senate resolution at wala ng paglilitis? Sa palagay ko, ay maaring ilabag nito ang saligang batas. Malinaw kasi sa teksto ng Article 11 ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng Senado ay to try and decide. Ibig sabihin nun, kailangan niya magkaroon ng isang proseso upang tingnan ng ebidensya na laban dito kay Vice President Duterte at gumawa ng desisyon kung siya nga ba ay guilty o not guilty. Opo. Pero himayin pa natin, Professor Tamase, halimbawa na i-file nga po yung resolution next week o sa mga susunod pang linggo, nagbotohan sa Senado, nanalo yung majority, umabor sa naturang resolusyon. Ibig ba sabihin nito, kaya nang patayin ng resolution ng isang impeachment case? Ultimo ang mangyayari dyan ay, kasi Igan, nasa open waters tayo, hindi natin alam kung anong nangyayari sa ganitong sitwasyon. Opo. Sa palagay ko, bilang resolusyon ng Senado ay magkakaroon ito ng isang legal effect. Maaari nga talagang ma-dismiss yung kaso laban kay Vice President Duterte. Ngunit, hindi ibig sabihin nun na mamamatay na yung impeachment. Maaaring tratuhin ng 20th Congress, ng Senado ng 20th Congress na buhay pa rin yung impeachment bate sa komposisyon nila. Opo. Maaari din naman na may maghain ng reklamo sa Supreme Court upang ipag-utos ang pagpapatuloy ng impeachment. So, mahirap mag-speculate at this point. Opo. Pero sa mga umiiral bang mga batas at kung meron mang desisyon sa Supreme Court, pwede bang maitawid mula 19th Congress papuntang 20th Congress yung impeachment trial? Sabi kasi nila, lahat daw ng trabaho ng Kongreso sa 19th Congress napuputol na po pagkatapos ng kanilang mandato. Totoo yun. Mayroon talagang mga kaso na nagsasabi na kapag natatapos na ang termino ng Kongreso ay napuputol ang kanilang mga trabaho sa nakaraang Kongreso. Kung mayroong bill noong 19th Congress, hindi siya pwede tumawid sa 20th. Kailangan ipanukala siya muli. Ngunit, yung mga desisyon na iyon ng Supreme Court ay malinaw din, na they pertain sa mga investigation work, halimbawa ng Senado, o sa mga trabaho niya bilang isang lehislatibong kawani ng gobyerno. Opo. Hindi ito nag-a-apply sa impeachment. Ang impeachment ay isang mahalaga at espesyal na trabaho ng Senado. At pag titignan natin yung kasaysayan natin at ang practice ng Senado, tuwing impeachment court sila, parang umaakit sila sa iba pang antas sa gobyerno. At palagi ko hindi nag-a-apply itong mga desisyon na ito ng Supreme Court. Opo. Professor Tamase, posible bang may nalabag si Senador Bato de la Rosa dahil siya huy magiging judge, pero itong resolution as a senator, nais niya ipatigil itong paglilitis? So, dalawang bagay, Igan. Sa una, palagi ko karapatan naman ni Senator de la Rosa kung gusto niya talaga maghain ng resolusyon bilang prerogative na yun bilang senador. Ngunit, bilang senador, manunumpa din siya sa pagiging politically neutral pag nagsimula na yung impeachment. Tama po, opo. Kung nilabag niya iyon, ay isang question na naaayon sa Senado. Hindi siya para sa atin na magdesisyon. Dahil sila lamang ang may kapangyarihan upang sabihin kung ang kanilang mga kapwa kasapi ay nilabag ang kanilang mga patakaran. Sabi po ni Congresswoman Laila de Lima, posibleng nalabag ni Senate President Chis Escudero ang konstitusyon dahil sa delay dun sa tinatawag na forthwith clause. So, ito bang nangyayari ngayon na halos mag-3 o 4 na buwan na? Hindi ito yung forthwith, Professor? Sa palagay ko, nung nagkaroon kami ng forum nito sa UP noong Pebrero, medyo hati itong mga panelists namin, yung mga eksperto na aming inimbita. Sa palagay nila, pwede naman talagang hindi ituloy kaagad ng Senado dahil meron nga silang recess. Ngunit lahat sila ay sumasang-ayon na kapag nag-resume na ang session ng Senado ngayong Hunyo ay tungkulin ng Senado na ipagpatuloy. Hindi pa ako prepared na umabot sa sinabi ni Senator De Lima na nilabag ni Senator Escudero ang saligang batas. May ilang araw pa ang session. Ngunit, kung titignan natin yung practice na naman ng Senado noong mga nakarang impeachment, mabilisan sila gumalaw. So, noong impeachment ni Chief Justice Corona, December 12, naipasa yung articles of impeachment mula sa House.
December 14, nagsimula na ang trial at hindi 4 na buwan ang inantay bago ito magsimula. Opo. So, Professor, sa kabila ng mga argumento, debate at iba't ibang interpretasyon, buhay pa ho ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Sa palagi ko, no, buhay pa siya, mahalaga para sa mamamayan at hindi ito kung supporter ka ni Vice President Duterte o hindi kanya supporter, mahalaga sa mamamayan na bantayan itong impeachment. Kasi sa kasaysayan natin, isa itong natatanging pagkakataon upang pag-usapan ng malaliman at mabuti kung ano yung talagang mahalaga sa ating pamahalaan. Good governance, accountability, at hindi yata akma sa purpose ng impeachment ang kanyang pag-dismiss na wala man lang naririnig na isa pang testigo o nakikitang isang ebidensya. So mahalaga para sa atin na bantayan ito at mag-demand na magsimula na actually yung impeachment. Maraming salamat, Assistant Professor Paulo Tamase mula sa UP College of Law. Ingat po. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.